Check mic. Okay na ba boses ko? Good morning guys, no? Grabe. Maganda tong araw na to, pero kung makapansin yung boses ko, pabalik pa lang. Medyo nung galing kasi ako sa sakit eh. Matitinding sakit na ewan ko ba? Sakit sa, sa tiyan, di ba? Tapos lately, may mga flu. Hindi lang ako yung nagkaganto eh, pati yung mga kaibigan ko tsaka iba kong makakakilala. Parang kakaiba yung panahon ngayon, no? Pansin nyo ba? Parang climate change o may bago namang COVID. Huwag naman sana, ano. Basta ang dami ko naging sakit lately. Sakit sa pera, sakit sa katamaran. Pero syempre yung mga ganung bagay, procrastination, medyo nilalabanan pa natin. Sorry, kinat ko yung video kasi nahubo ko. Anyway, napansin nyo nga guys yung bago nating format, no? Medyo hindi naman sa binago natin, dinagdagan lang natin yung format ng ng content. Parang binalik ko lang din yung style ko eh. Kung napansin nyo nung nakaraan, siguro mga last year pa yata yun, nagkaroon ako ng format na nagkukwento lang ako about sa akin, about sa experience ko nitong mga nakaraan, which is para sa akin na-miss ko eh, na parang ba't kaya hindi ko ituloy-tuloy yung ganitong format. Isa pa sa bagay na kung bakit ako nag-decide na gawing ganito yung format ko is kapag kada papasok ako ng opisina o kaya uuwi ako, parang napansin ko kasi nasasayang yung panahon ko. Sorry. Ang biyahe ko kasi guys, no? Ang biyahe ko sa opisina kapag pupunta ako is halos isa't kalahating oras din, no? Parang kailangan kong gumising ng 6 o'clock. Time na time eh. Tapos kailangan mga 6:30 ligo na ako. 6:30 mga 7. Mga kakatapos ko lang maligo nun, no? Mga 7. Sito mo 30 minutes ako sa banyo. Konti na lang, daig ko na si Chris Aquino. Tapos another 7:30, pagkadating ng 7:30 kailangan nakaasikaso na ako nun. Isa pa sa akin, naiinisan ko minsan sa ugali ko yung ikot ako ng ikot sa loob ng bahay. Alam mo yung magbibihis na lang ako, aalis na lang ako, ang dami ko pang iniikutan. Minsan naiinis ako sa ganun. Na hindi ko rin maintindihan ako bakit ako ganun. Iniisip ko may nakalimutan ba ako, may naiiwan ba akong gamit, no? Nakakailanganin ko sa opisina sa pag-alis ko. O sa kahit saan, kahit nga sa gala, hindi ako mapakali. Naisip ko kasi grabe, laki ng oras na nasasayang mo. Traffic pa lang, ulats mo. Which led me to this point, no? Na parang gusto ko kada alis ako, kada papasok ako, magkaroon man lang ako ng content, no? Kahit every week lang. Isa pa sa dahilan yan, no? Para kasing yung page natin umaandap-andap eh. Alam mo, para siyang ilaw na napupunde. Hindi mo alam kung bubukas o sasara ng tuluyan. Kasi ang gusto ko pang maging goal ngayon is kahit pa paano magkaroon ng followers, no? Isa pa yung page natin, ilang taon na siya. 2022 ba ako nag-start? O 2023. Halos 2 or 3 years na yata, 3 years na yata ang page natin. Tapos napansin ko medyo nagkakaroon na rin tayo ng mga comments sa YT, no? Bukod yun sa suporta ng mga katropa natin, mga kaibigan natin na mga motorista na mga kasama natin sa ride, no? Sinusuportahan nila tayo sa mga content natin. Pero ang gusto kong pag-usapan talaga is yung start tayo, no? Usapang career, no? What led me to this point na parang may trabaho naman ako, na ewan ko magtatagal ba ako, no? May trabaho naman ako, bakit pa ako nagko-content, no? Ba't pa ako nagpapakahirap sa kalye na ganito, putik na yan, hindi na nagbago traffic. May mga tao rin kasi na nagtatanong kung saan ba ako nagsimula. Look back tayo. Ito, bagong-bago to guys. Bagong-bago to in a sense na dinagtag ko siya para wala lang, simpleng kwentuhan lang tayo. Every week makapaglabas ako ng ganitong content. Hindi ko alam kung may mapupulot ko yung aral o something sa mga sasabihin ko sa content na to, sa segment na to. Pero I hope meron.
hoping ako sobra na meron talaga. Minsan ba kahit nung mga bandang kabataan nito, lagi kayong sinasabihan na walang renta, wala kang mararating. Ako kasi naranasan ko rin yan ilang beses yung mga ganyang words. Hindi lang din naman sa mga mga kakilala, kamag-anak, mga alam niyo yung mga tao wala kang bag sa buhay mo pero sinasabihan ka nila ng gano'n. Ako kasi ang dami kong pinagdaanan. Mag-start tayo nung high school ako. High school life mo, hindi naman kasi ako katulad ng tao na ako ngayon. Medyo kakaiba yung buhay ko nung high school. Kaya sabi natin na bullied ako, na payat ko kasi. Bullied ako, payat ako, tapos ang awkward ko talagang klase ng tao. Wala akong confidence, no. Hanggang sa nag-grow na lang yung nag-grow nung inisip ko pag-graduate ko ng high school, mag-iiba na ako, no. Ayan, pagas muna tayo. Nagpagas tayo. Pansin ko kasi na na ako. Hindi naman sa empty, hindi naman sa nagbe-blink. Hindi ko pa naman napaabot si PG1 na nagbe-blink ang gas niya. So anyway, going back, no. Habang traffic na naman, yung traffic to. Ito yung mga bagay na kapag pa-decide sa akin na parang kapag nagra-ride ako papunta sa office na sayang yung oras ko. Anyway, ganun ako nung high school, no? Napaka-awkward ko nung high school. Doon may mga kaibigan ako nun, may mga naging totoong kaibigan ako dyan, na ngayon naman nagsisibalik, no? Siguro nakuha na namin mag-mature after ng ilang years, no? More than 10 years. Ito, matanda na ako. Walang iya. Tapos alam mo yun, yung pagiging nabubuli ako nung high school, diba? Pagdating ng college, yun, medyo nababago ko na siya. Ang una kong course is BS Psychology pa. Totoo lang, nung nag-try ako sa PUP na pumasok bilang Communication Arts, nakapasa ako, no? Ang na-frustrate lang ako sa sistema ng PUP, Santa Mesa pa yun, is pag naubusan ka ng slot, ubus talaga. Either mag-shift ka ng course, sa ibang course ka dalhin. Kapag kunwari mag-aral ka muna ng psychology doon, then kapag kaya mo na, maglipat ka. Or kapag ka may slot na sa sa Communication Arts Department, which is yun yung sistema na medyo hindi ko nagustuhan, no? Kaya nag-aral ako sa RTU for 2 years ng BS Psychology. Yan, shoutout kila Mike, kila Romeo, kila Bernard, mga naging tropa ko, kila Camilo. Yan, minsan nagkikita-kita kami ng mga yan, chill lang, kape-kape, kwentuhan. Minsan nga feature pa ako sa vlog ni Mike. Yan, shoutout. Sinubukan niya rin mag-content, no? Pero parang hindi niya na-maintain yung ganun. Ako naman kasi na-maintain ko on and off. Sobrang on and off ako sa content ko. Which is ito na nga, ginagawa ko nga ng paraan. Kasi may mga nagtatanong na rin bakit hindi ako tuloy-tuloy nag-upload, no? Then ito na nga, Communication Arts Days, no? Pangalawang eskwelahan ko sa may ICCT Cainta Rizal, dyan yan, sa harap ng Santa Lucia, kung saan maraming tukso. Sabi nga nila yun yung school na gagapang ka sa tukso, bago ka makatapos. Kasi yung paligid ng school na yun, puro beer house, meron pang mga motel, no? May mall pa. Tapos syempre nung time yun, medyo usong-uso pa yung Dota, mga computer shop, no? Dota Max, yun. Medyo nalulung din ako nun sa mga bisyo na ganyan. Pero syempre nakatapos tayo ng Communication Arts, no? At yun yung, alam yung growth na parang from bullied, no? Napapansin ko nung college ako yung bubuli. Ako yung naging bully sa klase namin. Kumbaga yung awkwardness ko nung high school, napalitan. Masyado ako naging overconfident na nung high school, kumbaga, kumbihira. Subukan pa niya akong ipitin. Yung tipong nagising na ako sa kamalayan.
tipong bakit ba may mga tao nang bubuli? Doon ko naisip na nag-communication arts ako, bawal na kasing mahiya. Ako aminin ko introvert ako, no? Hanggang ngayon introvert ako. Kumbaga dadaldal lang ako pag kailangan kong dumaldal, no? Pero after niyan kaya kong tumahimik ng ilang days. Hindi kita kakausapin, wag mo akong kausapin, no? At walang kumbaga walang significance yun. At traffic na naman, no? Ayan, putik na yan. Kumbaga guys, sa akin walang significance yung mga ganun. Pag nanahimik ako, wala akong problema. Ang problema lang kasi nani-mistreat ng iba or misinterpret, no? Na kapag tahimik ako is galit ako. Which is ganun nangyari nung college, no? Tapos tinuruan pa kami tanggalin yung hiya namin kasi nga communication arts. Paano ka magko-communicate well kung awkward ka, din? Doon ako nakasa. Ang problema nga lang, medyo naging overconfident ako. To the point na ako nang bubuli nung college, nung communication arts days namin. Dahil doon, dumating pa sa punto na naging vice president nga ako. Alam ko sa unang video ko, nagkukwento ko about mga ganito. Nabanggit ko yun. Na lagi na lang ako nagiging vice president sa kung ano-anong organisasyon. Ba't kaya hindi ako maging presidente? Sa KYT Rizal, no? Yung shout out. Naging vice president din ako dyan. Sa Mascom Society ng ICT Cainta. Naging vice president ako dyan. Naalala ko kahit ng RTU days, para ako rin yung napipisin nilang mag vice president. Alam mo yun, lagi na lang ba akong second hand? Hindi, joke lang. Para sa akin okay lang yun. Kumbaga mas okay na maging suporta ka sa kung ano yung yung binibuild ng president nyo. Kung pareho kayo ng pananaw, it's very good. It's very good point. Then eto nga, pagka-graduate ko ng college, no, lingid sa kaalaman ng lahat. Yung tipong hanggang ngayon naso-surprise pa sila, no, na after college, nung pagka-graduate ko, syempre fresh grad ka pa lang. Do ang dami ko na napagdaanan, no, may camera kasi ako nun, nag-shoot na talaga din ako nun. Mga events, mga wedding, no. Pero after graduation, talagang pinipressure na ako nila mama na magtrabaho, nila papa. Sinubukan ko naman, which led to galit, no. Hindi naman galit actually, frustration. Minsan kasi mas fueled ako ng galit, kaya ginagawa ko yung mga bagay-bagay. Nung time na nag-a-apply ako sa MOA, naalala ko nun, ito na yan, ha. Ito na yung build ng character ko as writer, no. One time nakapila ako sa MOA kasama yung isa kong tropa at saka isa ko yung ex ko. Sasabihin ko sana isa ko pang ex. One time nag-a-apply kami sa MOA ng kaibigan ko, siya yung isa kong ex. Napakahaba ng pila, sobrang haba ng pila to the point na nag-overthink na ako. Ang dami ng tumatakbo sa isip ko, no? Isip ko, ba't ba ganito Pilipinas? Ba't ang hirap humanap ng trabaho? Yung gobyerno natin walang usad, no? Ang yayaman nila, pero yung alam mo mga kailangan na ibahagi para sa mga mamayan nawawala. Laging may nawawalang pondo, laging may pork barrel. Hindi ko maintindihan na yung isang simpleng mamamayan na katulad ko, kailangan pumila ng ganun kahaba, diba? For example, ito traffic na naman. Nakipong wala nang nagbago sa lugar na to, no? Ortigas Extension. Yung naiisip mo, nasa yung progress na alam mo yun, na lagi nilang itinatakbo, lagi nilang plataforma kada tatakbo sila ng eleksyon, no? Hindi ko maintindihan. Tapos yun nga, no? Nakapila ako doon sa MOA. Nakapila kaming, actually parang ini-interview na yata silang dalawa, no? Tapos ako lang natira sa pila. Pinauna ko na sila. Then nung time na yun, no, nauuso na yung Wattpad nun. Kasi kahit ako nagbabasa-basa na ako ng mga libro nun. And meron din naman akong background sa writing kahit papano. Kasi nung high school, nagsusulat-sulat na ako ng kung ano-ano. Isa sa mga naging inspiration ko dyan si Babong, si paring Babong yun.
Shout out. Akala kasi nila hindi ko makikilala si Babo. Well, yun nga, naging writer ako. Sulat ako ng title is Philippines Year to 300. Yun yung libro ko, guys, yan. Kumbaga yung blurb nun, naisulat ko siya. Imagine mo, naisulat ko yung blurb nun habang nakapila lang ako. Tapos pinabayaan ko lang siya ng mga ilang linggo. Kasi akala ko walang papansin ng sinulat ko eh. Wala naman ako nilagay na chapter pa dun. Pero after ilang weeks, no, hindi ko siya pinansin. Pagkabukas ko, yun, sabog. Ang daming nagko-comment bakit di ko daw ituloy, bakit maganda daw yung kwento. Ang kwento kasi nun, it's about Pilipinas na nasa taon na to 300. Pero global yung issue niya. Ang tinatakil niya kasi dun is yung kahirapan na at saka yung pagkakahati ng sistema ng mga tao na naimbento pa yung memory gene, which is para siyang hard drive na nilalagay sa likod ng ulo mo bilang tao, na lahat ng memories mo nandun para pag namatay ka, yung memory gene na yun pwede mo siyang ilipat sa katawan ng ibang tao, tapos ikaw na yun. Nice. Pero ang tanong kasi doon, ikaw ba talaga yun? Which is medyo nag-hit na parang naisip ko, okay kaya tinuloy ko. First chapter, second chapter, third, gusto pa rin nilang ituloy ko hanggang sa umabot siya. Nagsulat ako ng buong taon na umabot ng 2 years. Naging trilogy siya. Hindi ko akalain na magiging trilogy yung libro na yun. Mag-hit pala siya. Yan yun yung point na nakilala ko si Babong, no? The original one. Okay, magtataka kung sino yung Babong ngayon, no? Hindi na siya yun yung original. Hindi ko alam kung makapagalitan ako dito pag nilabas ko to. Pero nakilala ko si Babong na ngayon ninong siya ng anak ko, yung totoong Babong, yung dati pa. Taba, nakakabasa na pala ako, days pa yun. Sipin mo, nakilala ko siya, idol ko siya eh. Nung naging writer ako, nakilala ko siya, no? Napaka-amazing ng mundo, no? Then yun nga, no? Naging writer ako. By the time na nagsushoot pa rin ako, no? Nag-work ako sa GMA, nagkaroon ako ng jowa doon, no? Na nagpapageant, no? Isipin mo, nagkaroon ako ng jowa, nagpapageant, sobrang low esteem ako. Pangit na pangit ako sa sarili ko. Pero hindi naman paguldo yung topic natin. So mabalik tayo. Doon ako nag-GMA, no? Doon ako nag-media. Doon nag-shoot na ako ng mga bandang 2014 onwards. Pero bandang 2015 yan. Onwards, nag-work ako sa GMA bilang sales editor. Yan, naging sales editor nga ako. Ganun time na kailangan ko nang bumalik dito sa Manila. Kasi alam mo na, ang hirap eh. Medyo high maintenance pagka nagpa-pageant ang jowa mo. Nakwento nga sa akin yung isa kong tropa tungkol dyan kasi yung isa yung ex nagpa-pageant din. Pero pag-usapan natin sa mga susunod na episode, no? Balik tayo sa career mode. Pagbalik ko ng Manila, no? May naghahanap na sa akin isang director na sabi, bakit hindi ka mag-director of photography sa mga films na ginagawa ko, mga indie film. Which is ako medyo na-excite din naman. Na-excite ako. Nag-success naman yung mga project na nagtuloy-tuloy. Ang daming learning sa pelikula, totoo lang. Which is sa totoo lang, naging passion ko rin naman. Gusto ko kasi talagang mag-director. Pinagbigyan nga ako maging assistant director niya, no? Director of photography. Napakasarap sa feeling na makagawa ka ng film, no? Kahit independent lang. Kahit sabihin natin na low budget, uy, mukhang may disgrasya. Hindi pa rin nila tinatayo yung motor. Tanga naman ito. Nilili ko galing dun eh. Ayaw nyo pa itayo yan eh. Ito lang, naiinis ako sa mga ganun. Tagal na nakahambalang sa kalye, ihiga pa, parang picturean nyo ako na disgrasya ako. Anyway, going back, no? I have my fair share pagdating sa media. Nagkaroon tayo ng opportunity para maibigay yung best natin sa mundo, sa larangan ng pelikula. Hanggang sa nag-shoot na ako ng mga MTV. May nakilala akong business partner na ngayon na mamayagpag na siya sa mundo ng filmmaking at saka sa corporate
at saka mga ads, mga commercial. Which is ako, nalihis ako ng landas na. Wala, nagkaroon ako ng pamilya eh. Pero naisip ko kasi ako, graduate ako eh. Naisip ko baka corporate world talaga yung para sa akin. Hanggang sa yun nga, ang work ko is social media manager. Medyo napupunta tayo sa mundo ng marketing eh, lately. Hindi lang isang beses na, napakaraming beses na kasi simula na nagtrabaho ako sa corporate, naging multimedia ako, naging projects, special projects officer ako, no? Ako yung gumagawa ng mga menu sa pagkain, itsura nun, yung mga videos na pwedeng lamanin ng page, which is sa akin naging good practice nga, no? Kasi nagagamit ko rin naman talaga siya. Kaya itong pagka-content ko na to, kahit sabihin natin medyo hindi naman ako kumikita dito, hindi naman talaga eh, tinutuloy ko pa rin siya, no? Ganun katigas ang ulo ko eh. Pag alam mong passionate ka sa ginagawa mo at alam mong hindi mo pwedeng pabayaan yun, kailangan i-practice mo, ituloy-tuloy mo kahit wala nanonood sa'yo. Kasi wala, ito na ako eh. Pag hindi ko rin to ginawa, parang hindi ako to. So yun guys, no, ganun yung nangyayari sa akin. Kaya papasok ako sa trabaho na to, kaya imagine niyo kung gaano nasasayang yung oras ko sa mga ganito, no? Sa pagra-ride ng traffic. Kaya nga pumasok na ako sa looban eh, para maiwasan ko yung traffic kasi grabe talaga rito. Wala na nga talagang pag-asa ang Pilipinas pagdating sa transportation. Isa pa sa dahilan ko kung bakit ako nagmotor is naranasan ko rin talagang mag-commute ng malala ng opisina ko pa sa Great Image, sa main office. Kung alam niyo lang yung Great Image, yun yung kalaban ng Nice Print, no? Yung kasagsagan nila, grabe yun. Gigising ako 4 or 5 hours ahead para lang makapasok sa Cubao. Sa Cubao kasi yung office nun eh, bandang New York, malapit siya sa New York, malapit siya sa may cathedral, isang liko lang ganun. Grabe yun, nakikipagbakbakan ako sa jeep, halos sumabit ako, tapos ang uwi ko is makakauwi ako 10 na, samantalang out namin 6 no. Yun yung bagay na nakapagpa-decide sa akin na kumuha talaga ng motor. Noon yun, no, before ako nag-GMA nun, before ako mapadpad ng Davao, nag-work muna ako sa Great Image. So yun nga, no, going back, yun yung dahilan kung bakit ginagawa ko to, itong mga episode na to na sana magtuloy-tuloy, no? Kasi ako parang everyday ang laki na nasasayang kong oras, no? Papasok sa opisina, though itong pag-office natin eh, nag-bread and butter natin, no? Na medyo nakakainis na rin talaga minsan. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa mga susunod na nun, pero may hinahanap kasi akong something sa career ko eh. Totoo lang, kaya ako ginagawa rin itong unang episode na. Kaya ako rin siya ginagawa para maibsan yung sayang ng oras, at the same time maibahagi ako sa inyo guys. Sana yun yung gusto kong ipaabot. May isa rin kasi akong kaibigan na nagsabi sa akin na gusto niya pinapanood yung mga content ko, no? Ang ganda ng mga shots ko daw. Sabi ko sa kanya eh, yun yung trabaho ko kasi talaga, alam mo naman yun. Kahit naman before pa ako mag-corporate, nag-shoot na ako ng mga film. Ang pinaka gusto kong targetin is tourism. Tapos tinanong niya ako na kung ilang beses na naitatanong ito sa akin kahit nung iba kong kaibigan. Kailan mo ba yung gagawing career? No? Yun yung bagay na parang may na-realize ako na yung mga ginagawa ko na ganito, hindi naman ako binabayaran talaga, no? Kumbaga, kailan ko daw ba i-monetize yung mga ganito? Eh kung tutusin niya, hindi ko ma-pa-up yung followers ko sa Facebook tsaka sa YouTube, eh, diba? May time ba ako or mayroon ba akong lakas para ma-pa-up yung, yung followers ko? Which is for me, ako nga, nahihirapan ako eh. Page nga ng company na minamanage ko, hindi ko ma-up yung followers. Yung akin pa kaya, diba? Sipin mo yun. Kumbaga mayroon akong talent for content creation. Napatunayan ko lang siya ilang beses kasi nga kinukuha ako ng mga company dahil dito. Nauna hindi ko pa na-realize na papunta na yan sa marketing, sa social media management mismo. Nare-realize ko lang siya nitong last year. Tapos sinasabihan pa ako ng ibang mga tropa at kakilala na i-monetize mo na, pagkakitaan mo na siya. Na ako hindi ko rin naman magawa, hindi ko kasi matutukan. Naniniwala kasi ako na kapag kaganyan ang kailangan mo is matinding oras talaga at saka effort.
na hindi ko nga magawa kasi nga nahahati yung oras ko sa trabaho, sa syempre sa content creation. Totoo lang yung mga ganitong passion, magastos din siya pati, magastos gumala. Totoo lang, pero nai-enjoy ko kasi siya. Parang naging escape ko na lang yung mga ganitong bagay. Tapos one time may nagtanong din sa akin sa YouTube, no, may mga nagkakaroon ako ng followers sa YouTube na hindi ko alam kung saan nila nakukuha o nakikita yung mga videos ko, no? Hindi ko sila kilala talaga. Tinanong lang niya, no? Parang boss, kumikita ka na ba sa ganito? Na ako parang wala akong may sagot. Ako kasi kumikita ako in a sense na yung gawa ko, nagiging portfolio ko siya. Sa mga company, pag may kailangan ako ipakita ng mga, ito yung nagawa ko sa social media manager. Yung namamanage ko yung page ko, yung mga content na ginawa ko, no? Doon ay pagmamalaki ko siya, nagamit ko siya as portfolio. Pero sabihin natin nagmo-monetize ko na siya, hindi ko siya na i-monetize, guys, no? May pangyayabang ko lang siya sa mga employer na kaya kong gawin itong mga content na to, no? Pero kadalasan ng mga napapasok yung company, napakalayo rin sa travel and tourism nung focus nung ano nila, nung brand nila. Lalo na ngayon napupunta ako sa medical, no? Which is bagay na ayoko rin talaga. Hindi naman sa ayoko, no? Parang malayo na kasi siya sa passion ko. Naalala ko tuloy yung mga time na pinag-nursing ako ni mama, na ayoko naman talaga kasi ayoko ng dugo. Legit man, hindi sa OA ako, ayoko na nakakita ng totoong dugo. Pag sa pelikula kasi alam kong peke yun, nasa mindset ko na peke yun. Tsaka pag gumagawa kami sa film ng mga peking dugo, alam ko talaga itsura ng totoong dugo sa peke, kaya ayoko rin. Yun, may mga nagtatanong nga kasi sa akin, kailangan ko daw ba pagkakakitaan to? Tapos ang tanong ko sa sarili ko, may chance ba? Nakapaisip din ako, naiisip ko rin yung mga ganyang bagay. Gusto nila makakita ng content. Isipin mo yung dilema ko, gusto nila makakita ng mga gandang content sa iba't ibang lugar. Pero paano naman yung panggastos ko? Di ba? So pa may family na ako, may baby ako. Gusto ko yung suggestion yun naman. Pero paano? Lalo ang followers ko nasa hundreds lang naman, likes nasa hundreds lang naman. Hindi ko siya masyadong matutukan. Pero kaya nga binago ko yung format ng page ko ngayon. Sabay ng pagbabago ko ng motor ng unit. Ibig sabihin, nasa loob ko talaga na gusto ko yung mga suggestion nila. Naisip ko, sige guys, no? Kumbaga, tulungan nyo ako na ma-achieve yun. Tulungan nyo ako na makuha yung kailangan nating makuha para makapagbigay rin ako ng mga iba pang content. Kumbaga, parang help me, help you, di ba? Para sa akin, gusto ko rin namang maranasan yun. Gusto ko rin namang maranasan yung nararanasan ng ibang content creator na they love what they're doing kasi bumabalik. Na ako, hindi ko alam pa kung paano ko siya i-workout. Sinasabi ko naman kasi lagi na yung page ko para ang diary ko na lang din to eh. Pero minsan iniisip ko, no? Diba, what if, no? Hindi na lang para sumabay sa trend or ano. Pero ito naman kasi naturally ginagawa ko eh. Nagko-content ako eh, kahit sa company nga eh. Diba, hinahire nga nila ako para dyan. Kaya yun, binago natin yung format natin. Medyo gusto ko maging interactive tayo. Mag-ask kayo ng questions, guys, oh. Sa comment, yung mga experiences nyo or may kung anything lang na gusto nyo itanong sa akin, drop your comments. Kahit anong question, guys, no? Kahit anong questions pwede nyo itanong sa akin. Kaya kong sagutin, basta hindi lang tungkol yan sa kalye na ma-traffic, no? Pwede nyo magtanong, feel free to ask. Pwede nyo akong message, no? Pwede nyo message yung page kasi ako lang din naman nakakapagbukas nyan. At sa ganitong klase ng format, guys, no, subukan kong sagutin yung mga katanungan nyo habang nagra-ride tayo yan, para naman di masayang yung oras natin sa lecheng traffic na to, no? Grabe, wala na talaga nagbago. Ayan, grabe, no? Nag time space warp na naman tayo. Actually, uwian na. Galing ako office, yung office namin nasa kaliwa kanina. Uwian eh. Nalobat kasi ako kanina nung papunta sa office. So yun, no?
anything and everything guys, no, na pwede nyo, na gusto nyo pag-usapan natin, pwede nyo i-open yan dito sa sa page natin, kahit sa YouTube channel natin, kahit sa message, no, mag-message kayo sa akin, pwede natin pag-usapan yan. Kung tukol sa kalye ba yan, tukol sa mga walang yung MMDA na pinapatanggal na naman ng bus lane sa EDSA, di ba? Tungkol sa election, tungkol sa dapat bang i-phase out ang mga jeep, kahit anything and everything under the sun, no? Siyempre, please like, follow, and share. Ngayon lang ulit ako hihingi ng support sa inyo. Ngayon ko nga lang i-flash yun na i-follow and share nyo ako eh. Tingnan natin yung matutuhan ko itong segment natin. Sana may ma-entertain tayo. Mag-comment kayo kahit magtanong kayo sa akin, sasagutin natin yan at saka i-shoutout ko kayo. Yun, again guys, pauwi na ako. Papunta ako ng BGC, doon ako dadaan papuntang C5. And again guys, this is the Lone Rider Tours. Signing out, bye-bye. Woo! Sana bumalik na boys ko.